umaga sa iyo, Panginoon. Magandang umaga din sa ating mahal na Inang Virgen, sa Banal na Espiritu Santo. Magandang umaga po sa iyo. At muli mo kami nandito sa oras na ito dahil dito mo kami tinawag para ka namin pasalamatan, purihan sa Espiritu at katotohanan. Lord, maraming pong salamat sa pagtawag mo sa bawat isa sa amin. Dahil sabi mo, Panginoon, hindi kami ang tumawag sa iyo, kundi ikaw ang tumawag sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya maraming pong salamat sa mga pagtawag mo dahil dito nabuksan na namin mga puso at isip at patuloy ka namin kilalanin at sambahin, Panginoon. Kaya maraming pong salamat sa iyo, Lord. At punan naman, Panginoon, na naming pagkukulang, pagkakasala sa isip, sa salita at higit sa gawa. Linisin mo kaming lahat, Panginoon. Lalo-lalo, Panginoon, ang mga ginagamit mo, Panginoon, patuloy mong linisin at pagkaluban mo sila ng kapangyarihan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya basbasan mo ang bawat isa sa amin ng lubusan ng kalinisan na nagmumula sa iyo. Ngayon na pinatawad mo na kami at nilinis mo na ang bawat isa sa amin. Sabi mo may karapatan na kami tumayo sa banal mong harapan, Panginoon, para na dito na kami magpasalamat sa iyo, Panginoon, at ipagkaloob mo na ang karapat-dapat na para sa amin, Panginoon. Dahil ikaw lang higit nakakakilala sa bawat sa amin kung karapat-dapat na kami tumayo sa banal mong harapan, Lord. Kaya patuloy mo kaming gabayan at patnubayan, Panginoon, sa mga oras na to. At kapitan mo kami na higpit na hindi kami mawalay sa iyo. Dahil mahina lang kami, alikabog lang kami, Lord. Naway, Panginoon, sa iyo lang kami nakasalalay ang lahat ng bagay. Na kung ano man ang gagawin namin dito sa ibabaw ng sanlibutan, ikaw lang, Panginoon, ang higit nakakaalam. At ikaw lang, Lord, ang higit nagbibigay sa amin ng kapangyarihan na nagmumula sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, sa mga problema, kasakitan, pagsubok na yan, na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Sabi mo, Panginoon, hindi mo ito pinagkaloob kung hindi namin kayang gampanan at pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Kaya salamat na yan, Panginoon, sa pagising namin sa umaga, sa buhay na hiram na patuloy mo sa aking pinahirap. Salamat, Panginoon. Dalawa, Panginoon, sa mga oras na to, patuloy kami gumagabay at patnubay sa iyo at sa iyo lang kami umaasa. Kaya maraming salamat. Duwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kaparaan sa nauna ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Duwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kaparaan sa nauna ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Isang tinig, Duwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kaparaan sa nauna ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. In the midst of us,
kapayapaan ng ating Panginoon. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Lucas 12:54-59. Ito po ang sinasabi. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapal na ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari, at kung umiihip ang hangin timog, ay sinasabi ninyong iinit. At nagkagayon nga, mga mapagpaigbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't sa langit. Bakit hindi ninyo mababasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kaladkarin ka niya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon si Kristo. Palakpakan po natin ang salita ng ating Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating Diyos na buhay, sa kabanal-banalang Espiritu, sa ating mahal na Ina, at sa ating lahat po naririto po sa ating gawain ng ating Panginoon, ang ating mga elder, nandiyan naririto si Brother Tony Daplis, ang ating nanay na Sister Baby de Guzman. Isang mapagpalang umaga po sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ganun din po sa lahat ng mga nanonood sa kanilang tahanan, sa kanilang live, nanonood sa mga oras na ito. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa iba't ibang lugar, lalo-lalo na sa ating kapatid, Sister Helen San Andres, na sa Canada. Isang mapagpalang umaga po. Mahaba ang kamay ng ating Panginoon, na anuman ang ating mga kasakitan, anuman ang ating mga kahilingan, ibinibigay ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bakit hindi niyo nababasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Kilala ang mga guro ng batas at mga Pariseyo na magagaling sa interpretasyon ng mga batas at sa istriktong pagpapatupad sa pagsunod sa mga ito. Ngunit hindi nila nakikita ang mga dapat gawin sa isang sitwasyong nangangailangan ng tulong ang kanilang kapwa. Kaya itinawag sila ni Jesus na mga mapagpaimbabaw. Alam na nakikita nila ang mga sitwasyon ng kailangan nilang kumilos at tumulong sa kanilang kapwa. At alam nilang mabuti ang mga ginagawang pagpapagaling ni Jesus. Sa mga may sakit, pagpapakain sa mga nagugutom, pagpapalayas ng mga demonyo, at iba pa. Pero nagpapanggap silang bulag sa nasasaksihan nila. Mahilig silang makipagtalo kay Jesus kahit alam nila kung ano ang totoo. Mabuti at tamang gawin sa isang sitwasyon, higit sa lahat itinanggi nila na si Jesus nga ang Kristo, ang Mesiyas, ang hinihintay nilang tagapagligtas. Totoo nga may mga taong maraming alam, pero hindi nila ginagamit ang mga ito upang gawin ang tama at mabuti. Ito ang kasukdulan ng pagiging mapagpaimbabaw. Ito nga po, napakaganda ng mensahe ng ating Panginoon. Na ito po ang sinasabi ng ating Panginoon, yung pagpapaimbabaw katulad ng mga eskriba at Pariseyo. Sana nga wag tayong magpapakita sa ating Panginoon na mapagpaimbabaw rin tayo, no? Ano po ba yung magpagpaimbabaw? Yung mga ginagawa natin, no? Yung mga ginagawa natin hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Yun nga, sabi nga,
ng Santo Papa, di ba? Ikapistahan po ng Santo Papa na si si Papa Obispo Sergio Paul, no, the second, no. Sabi niya, buksan, no, buksan daw natin yung ating puso, no. Buksan natin yung ating tahanan. Papapasukin natin ang ating Panginoon. Yun nga po sa mabuting balita ng ating Panginoon. Dito po natin nakikilala ng lubusan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Diba? Kaya kasi ang Panginoon, dahil sa mga salita niya, dito nabubuksan yung ating mga puso, no? Na dating mga ugali natin mapagpaimbabaw, diba? Yung mga ugali natin hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon, diba? Dahil sa pinakita natin sa ating Panginoon, binuksan ni Lord yung ating puso at isip dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos, nabuksan totoo ang ating mga puso at isip. Unti-unti tayong ibinabago ng ating Panginoon. Nasabi nga, hindi man daw natin maibigay ang 100%, no? Sa paglilingkod ng ating Panginoon, nagpupumilit tayong sumunod sa ating Panginoon. Diba? Sabi nga, tayong dating walang alam, dating mahihiyain, dating iyakin, diba? Pinatatag na tayo ng ating Panginoon. Sabi nga, huwag daw po tayong matakot, no? Huwag tayong mangamba sa lahat ng mga pagsubok na to. Sabi nga ng Panginoon, naririto ako para handa ko kayong damayan, handa ko kayong gabayan, handa ko kayong papatnubayan sa lahat ng mga pagsubok. Kaya nga sabi nga, patuloy tayong sumunod at maglingkod sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag tayong matakot sa mga pagsubok na to. Naririto ang ating Panginoon, buksan natin ang ating puso't isip, no? Huwag nating papasukin ang mga sitaning sa ating puso, no? Kasi sitaning talagang hindi maiwasan sa atin. Kasi sa ating pamilya, kahit naglilingkod na tayo, hindi tayo perpekto. Sino po bang pamilyang perpekto dito? Diba lahat naman po tayo may mga pagsubok. May mga pagsubok sa anak, may mga pagsubok sa asawa, at sa iba-ibang paraan, no? Kaya sabi nga ng Panginoon, manatili tayong malinis ang ating puso, manatili tayong ang puso ang maghahari sa ating mga puso para hindi pumasok si taning, no? Papasok man si taning, pero sandali lang, no? At nakakahingi agad tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ayun lang po at isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tatawagin po natin ang ating nanay na gagamitin ng ating Panginoon, Sister Baby Guzman. Sige po tayo na po tayo. Kawitan natin ang ating manalig. Nakikinig sa bawat
Maraming salamat sa buhay na patuloy mo ipinahihirap sa amin, sa kalakasan, sa kagalingan ng lahat ng aming mga kasakitan. Maraming salamat, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, hindi ko ako marapat-dapat. Marami akong pagkukulang sa isip, sa salita, sa gawa. Patawarin mo ako, Panginoon. Patawarin mo lahat ang mga nagagawa kong pagsalangsang sa iyo. Upang maging karapat-dapat ako sa iyo lahat. Linisin mo ako, Panginoon, mula sa taluktak ng aking ulo hanggang sa ilalim ng aking talaktas. Upang maging karapat-dapat ako magpahayag ng mga salita. Panginoon, wala po akong alam sa oras na ito. Pangunahan mo ako. Gabayan mo ako, Panginoon. Nanawa, Lord, ikaw maglagay sa aking labi, sa aking bibig ng aking sasabihin. Tunay, Lord, na makapangyarihan ka. Ikaw, Lord, ang laging namumuna sa amin, Panginoon. Gumagabay sa amin, Panginoon. Nagtuturo sa amin, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, nananalig ako sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang mangunguna sa akin sa oras na ito. Turuan mo ako, Panginoon. Ilagay mo sa akin labi, Lord, ang lahat ng aking sasabihin. At sa lahat ng nanonood ngayon, Panginoon, nawa maging biyaya mo, biyaya namin lahat ang mga salita mong buhay na siyang dadaloy sa oras na ito. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Siya Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Siya Sabay-sabay po tayong lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kaparan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Siya Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin. Una po, isang magandang umaga sa ating Panginoon, sa ating mahal na Inang Birhen, sa kabanal-banalang Espiritu Santo, sa inyo pong lahat, at higit sa lahat sa mga nanonood ngayon sa ating online. Magandang umaga po. Binabati po namin ang ating Spiritual Director, Reverend Father Melvin Castro, ang ating mga kapatid na si Luz Flavio Corazon Sagod ng Baguio City, si Nitz Pasicolan ng Tugigaraw Chapter, Peter Jr. Arais ng Iligan City, Maayong Buntag, kaninyong tanan, at si Aimee Abasolo Jr. ng Northern Samar. Ganon din si Maria Amlin ng Tacloban City, Ligaya Gallardo ng Aklan, Maayong aga iyo tanan. Nag-aano lang, nag-aaral pa lang po. Helen San Andres, magandang gabi po sa iyo, sis. Yan. Marilyn Custodio ng Batangas City. Ganon din ang San Mateo Montalban, Manila, Cavite, St. Joseph Cluster. At ang ating kapatid Esther Pineda Acosta ng Tarlac, Caramian, Maayap na Aldo, Balibago Group 1 and 2, Tarlac, Kapas, Dolores, Manggahan, Mapalaksyaw ng Tarlac, ganon din ang Poso Rubio ng Pangasinan. Ganon din ang Laguna Group, Iloilo City Group, Catarman, Northern Samar. Ganon din ang mga taga-Baybay Leyte, Libon Albay, ang aming kapatid na si Johnny Rasilis ng Catbalogan at Calbayog, Samar. Ganon din ang mga taga-Masbate City, ganon din ang mga taga-Santa Mesa Group, ang lugar ng Pampanga, Ilocos Norte, Payatas Group, Sawata, at Taguig Group. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sister Leonie, magandang umaga po sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon.
Hello. Hi. Hi. Hello. Kumusta na kayo? Mabuti. Mabuti kayo sa dati. Nananariwa. Dahil sa salita ng Diyos. Palakpakan natin. Ang topic po natin ngayon, sabi rito, mula sa krisis tungo kay Kristo. Kasi maraming krisis ang ating mundo, ang ating bansa. At kahit sa ating pananampalataya, marami rin tayong krisis. Amen? Sabi po sa Marcos 4:35 hanggang 41. Kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulunan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ang bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka, at natutulog. Ginising siya ng mga alagad, Guro, anila, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Bumangon si Jesus, pinuto sa hangin. Pigil, at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito at sumusunod maging ng hangin at ng dagat? Ang salita ng Diyos. Ang mga Pilipino ay pamilyar na sa bagyo. May bagyong mahina at may bagyong malakas. Kaya nga may signal number 1, number 2, number 3, number 4, kung minsan number 5, mas malakas na yon. Pero pag signal number 7, meron ba? Wala na. Parang wala na tayong pupuntahan. Yan, di ba? Sobrang lakas na yun, diba? Baka pati tao nilipad na, no? Kaya ang mga estudyante, pag signal number 2 na, walang pasok, tuwang-tuwa sila. At ang mga nanay natutuwa rin kasi walang bibigay na baon. Dati pa yun, di ba? Kasi ngayon online tayo. Kaya sabi nga, maraming natutuwa pag may bagyo, meron ding nalulungkot, di ba? Yung mga lugar na sabi nga bahain. Sabi nga, maraming bagyo ang buhay. Ano ang dapat natin gawin? Saan ba nabubo ang bagyo? Minsan, pag nagbabago ng takbo ng buhay, doon dumadating ang bagyo. Halimbawa, lilipat ka ng bahay, di ba? Hindi mo alam kung sa pupuntahan mo, okay, di ba? Nagbabago ng profesyon. Tayo naman, hindi na nagbabago ng profesyon, di ba? Kasi mga senior na yung nandito. Wala. Yan. Lilipat ng trabaho. Yan. Nawala ng trabaho. Lilipat ng ibang lugar o bansa. Kadalasan nagkakaroon ng bagyo. Sabi sa Kawikaan 27:1, huwag mong ipaghambog ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung ano ang magaganap. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang tinutukoy dito, normal lang na magkaroon ng bagyo. Normal lang din na magkaroon ng lindol. Normal lang din na maiba ang takbo ng buhay. Sa pagdaraan ng araw, naiiba ang timpla ng buhay ng maraming tao. Diba totoo naman yun? May mga lugar na talaga naman na binabagyo. Yan. Pero sabi sa Davao, dati bihira lang ang bagyo, pero ngayon lagi silang binabagyo. No? Iba na kasi yung panahon. Sabi nga, pero kung gusto mo ng bagyo, tumira tayo sa Batanes o kaya sa Bicol. Diba? Yan ang unang binabayo ng bagyo. Yan. Sabi nga, ano ang pwede nating makuha dito? Yan. Gamitin natin ang salitang changes para ipaliwanag ang krisis ng ating buhay. Kasi pabago-bago, di ba? Pag may bagyo, pabago-bago.
Minsan mahina ang ulan, minsan malakas. Yan. So, gamitin natin yung changes. Letter C. Una, letter C. C is for criticism. Pagpuna. Yan. Ang tanong ng mga apostol sa Marcos 4:38, Guro, anila, di ba ninyo alintana, lulubog na tayo. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa panahon ng krisis, doon lumalabas ang mga sama ng loob. Hinanakit, yan, bintangan, at sisihan. Ito sa pamilya to, pwede sa pamilya, sa magkakaibigan, pwede naman dito sa community. Nagaganap to, di ba? Kaya may panahon ng bagyo. Yan. Hindi lamang ari-arian ang nasisira, kundi ang maging mga relasyon, di ba? Relasyon sa asawa, sa anak, sa kaibigan, sa mga magulang. Kapag dumarating sa atin ang unos ng buhay, marami tayong sinisisi. At pinag-aalinlanganan. Kapag tayo'y naging biktima ng krisis, ang una nating tanong sa Diyos ay, bakit ako? Bakit hindi yung iba? Bakit ganito? Bakit ngayon pa kung kailan ako naglilingkod? Parang nagsisisi ka dahil naglingkod ka pa kay Lord, di ba? Di ba yung mga pagbago tayo, di ba? Okay na sana ang lahat, pero sabi nga, pag sumusunod na kay Lord, doon mas maraming bagyo, mas maraming krisis. Kaya minsan, yung iba, tumatalikod, humihinto. Kasi nga, bakit ganito? Kung kailan ako naglingkod kay Lord, ang daming problema. Ang dami kong dapat pakisamahan. Di ba? Ang dami nating tanong, bakit ako? Bakit ako pa? Di ba ganyan? Bakit nagkasakit ang anak ko? Bakit nagkasakit ang asawa ko? Kung kailan ako sumusunod kay Lord. Pero ako, nung sumunod ako kay Lord, nagkasakit ang asawa ko. Hindi ko sinisi ang Diyos. Puro salamat kay Lord. Salamat, Lord. Kaya lang bigyan mo lang ako ng lakas ng loob. Kasi minsan mahirap tanggapin. Di ba? Yung nandun ka kay Lord, sunod ka talaga ng sunod, nandun yung init ng pagsunod mo kay Lord. Yung pinakamabigat pa, ibibigay sa'yo ng Diyos, di ba? Pero sabi ko nga, salamat kay Lord. Kasi yung mga pagsubok na yun, yun ang nagpatatag sa akin. Amen? Palakpakan natin siya. Letter H. H is for helplessness. Yan. Kawalan ng pag-asa. Bagamat mga bihasang mga isda ang mga alagad, sa puntong may krisis, ay wala silang magawa. Hindi nila kaya ang powers nila. Yung mga alon, yung malalaking alon. Sabi nga, ang bagyong Ondoy, 2009, kung gugustuhin ng Diyos na burahin tayo sa mapa ng Pilipinas, di ba? Naranasan ko rin yung bagyo ng Ondoy. Grabe, di ba? Oo, bumaha. Bahay ko, lagpas bubong yung tubig. Tapos ang daming putik. Sabi nga, ang sabi ng Pag-asa, sa 6 na oras, bumaksak sa Metro Manila ang ulan, nakatumbas ng 1 buwan. Diba? Yun ang sabi nila, diba? Pero totoo, halos buong Metro Manila, Rizal, lubog na lubog. Yan. Sabi nga, 2 oras na lang at magiging 40 araw na ulan ang mararanasan natin sa bagyong Ondoy. Pero yung Maring, mas grabe ang Maring. Yung binuhos ng Ondoy, mas malaki, mas marami ang bagyong Maring. Diba? Kasi kung nakikinig ako kasi lagi ng balita, kaya yun ang naririnig ko sa kanila. Yan. Sabi nga, sa Old Testament, itinala na ang mundo'y ginunaw ng Diyos sa pamamagitan ng 40 araw ng malalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan. Salamat at itinigil ng Diyos ang ulan. Yan. Diba yung kay Noah? Diba tuloy-tuloy ang ulan? 40 days, diba? Kaya, pero sila lang yung nakaligtas, diba? Kasi,
pag nagbigay ng utos ang Diyos, kailangan sumunod ka. Di ba sabi nga, gumawa ka ng barko. Eh, di ba, pag sinabi mo, gagawa ako ng barko, ano ko, sira ulo, di ba? O, kayo lang ang sasakay, o, di ba? Kasi may plano ang Diyos sa ating lahat. May plano siya kay Noah para maligtas sila ng buong mag-anak. Pero nagbigay pa siya ng ng pasubali. Kailangan, ang ilalagay mo dyan, yung paris-paris na hayop, di ba? Di ba? Doon sa panahon natin ngayon, siya nakukuha ng babae at lalaking pusa, di ba? Babae at lalaking aso. Sa panahon natin, di ba? Pero nung panahon na yon, iba't ibang klaseng hayop. Pero sumunod si Noah, di ba? Ano yung naging bunga? Di ba naligtas siya? Kaya nga hindi tayo dapat nawawala ng pag-asa pag may krisis. Lahat tayo, sabi nga, may krisis sa buhay. Iba-iba nga lang. Hindi pare-pareho. Pero minsan pare-pareho, di ba? Wala rito magsasabing exempted sa krisis. Lahat tayo dumadaan sa krisis ng buhay. Amen? Kahit gaano ka kayaman, wala kang magagawa. Kahit marami kang pera, pagka gusto ka ng kunin ni Lord, di ba? Si Marcos, pinakamayaman, di ba? Na walang nagawa ang pera niya, di ba? Pero may nagawa yung pera niya. Kasi, ano niya, bangkay, di ba? Na-preserve ng ilang pong taon, di ba? Naging sariwa, kasi may pera sila. Pero alam niyo ba na may mga santo na sa tagal ng panahon, hindi sila naagnas. Kasi, alibawa, 1300s, 1400s, na ganun. Yung mga santo, naging santo, wala silang maipaliwanag. Pag hinukay uli yung bangkay nila, makikita mo sariwang-sariwa sila. Kaya nga nakakapagtaka, di ba? Malay mo tayo rin, di ba? Pag nilibing tayo. Pag hinukay tayo, sariwa pa rin tayo, di ba? Kasi, sabi nga, mga santo yung santa, hindi maipaliwanag bakit hindi na aaglas ang kanila. Pagka binuksan mo sila, ganun pa rin. Meron akong nakita doon sa picture, yung isang madre, nung binuksan yung kanyang libingan, alam mo, sariwang-sariwa, ang ganda-ganda niya. Talagang sasabihin mo, naka-make up siya, pero hindi. Naalala ko tuloy si Descaredo, di ba? Di ba nung namatay siya, wala siyang make up, tapos ang suot niya luma, di ba? Pero milyonarya yun, di ba? Ganun yung mga yung mga taong talagang na kay Lord. Di ba? Pwede siyang magsuot ng magagandang damit sa kanyang burod. Tapos wala siyang make up. Pero kung titignan mo yung mukha niya, ang ganda-ganda, di ba? Sariwang-sariwa. Nung kinuha siya ng Lord, walang make up ang mukha niya. Simpleng-simple. Pero doon mo makikita na, sabi nga, pag sinabi ni Lord na ang kutis mo ay magiging kutis ang gold, di ba? Walang imposible. Kahit sinaama na ketongin, di ba? Pero nung pinakinis ng Diyos, sabi nga, ang kutis niya ay naging kutis ng isang sanggol. Amen? Kasi walang imposible kay Lord eh. Lahat posible, walang imposible. Amen? Palakpakan natin si Lord. A is for anxiety. Pagkabalisa. Natatakot tayo kapag hindi natin kontrolado ang mga bagay-bagay. Stress tayo kapag naunahan tayo ng takot. Natatakot tayo kapag naiisip natin na pinababayaan na tayo ng Diyos. Natatakot ang mga alagad sapagkat nakita nilang natutulog si Jesus at hindi alintana ang kanilang paglubog. Kasi minsan, pag nandyan na yung problema, di ba, hindi tayo nakakatulog, di ba? Isip tayo ng isip. Paano ko lulutasin yung problema ko, di ba? Ang hirap. Pero, sabi ko nga, ang Diyos nagbibigay ng kapayapaan. Kasi nung naranasan ko yung undoy, di ba nakwento ko na yun? Na lumog ang bahay, tapos nirescue ko ng malaking truck. Nung ko lang naranasan na sumakay sa malaking truck, di ba? Talagang kakapit ka, walang hagdanan, walang bubuhati ka ng mga lalaki. Yun, tapos yun, dinala kami sa isang school. Inuulit ko lang sa mga nanonood, totoo po ito, na ang dami-daming tao, may nag-iiyakan, may mga bata, magulo, pati hayop nila kasama. Parang dumaan,
sumakay doon sa barko ni Noah, di ba? Pati manok, kasama nila, pusa, aso. Tapos, nagkakagulo sila. Ano na kaya nangyari, ganun ganito. Tapos yun nga, ako, naghanap ako ng sako, nahiga ako. Natulog ako. Sabi niya, bakit nakakatulog yan? Tayo na. Di ba, balisang-balisa sila, pero ako, pinatulog ako ng Diyos. Amen. Sabi ko nga, ang mga kagamitan, mapapalitan pa yan ng bago, di ba? Yung buhay, isa lang ang buhay. Di ba? Kaya sabi siguro ni Lord, sige, matulog ka muna. Sabi ko sa mga anak ko, Nay, nasan ka na? Eto na ako, na-rescue na ako. Huwag niyo na kayo mag-alala. Dito na ako. Sabi niya, hindi nyo na ako mapupuntahan kasi wala kayong dadaanan, lubog ang buong Rizal. Ganon lang wala sila, ako lang mag-isa yung mga kapitbahay ko. Sabi nga, pag binigyan ka ng Diyos ng kapanatagan, hindi ka mag-aalala. Amen. Totoo, kasi kukwento ko lang ng konti, kasi tungkol sa bagyo to, di ba? Hindi ko nakwento yung kasunod, di ba? Alam nyo, nung natapos yung bagyo, ang putik sa loob ng bahay namin hanggang tuhod. Hanggang tuhod. Siyempre, mo, ilalabas mo sa labas. Pero, ganun pa rin, marumi pa rin. Ang kasangkapan, nakatumba lahat. Tapos, siyempre, nilinis lang namin yung mga kasangkapan kong iba. Yung iba, talagang tatapon na. Yung mga kutsyon, talagang tatapon mo na yun kasi mabaho. Kasi ilang araw. Tapos, sinara ko uli. Wala pa kasi maglilinis. Nung umuwi na ako dyan sa Bagumbong, may nag-text sa akin, sabi niya, Ate Be, sabi niya, punta ka rito bukas kasi mayroong maglilinis ng bahay. Sabi niya. Sabi ko, sige. Alam niyo, nung gabi, nung hapon, pumunta ako ng Blessed Sacrament. Sabi ko sa kanya, Lord, hahay. Alam niyo, hindi ko iniisip yung bahay ko eh. Iniisip ko yung paghayo. Diba? Pag may nakarinig sa akin, sasabihin, luka-luka yata itong babae na to, yung bahay niya nakatampak to, diba? Sabi ko, Lord, malapit na kaming humayos kasi Biyernes yun. Sa Lunes, hahayo na kami papuntang Pangasinan. Kaya lang yung bahay ko nga hindi pa nalilinis. Sabi ko, pinauubaya ko sa iyo yung lahat. Ikaw na yung kumilos, Lord. Ganun lang. Yun nga, tapos may tumawag. Madaling araw, pumunta na kami sa Montalban. Nung lumiwanag na siguro mga alas 6, nandiyan na yung maglilinis. Sabi niya, Ate B, meron pa ng patakaran. Ano yun? Ano una-una pa lang? Sabi ko, paano yun? Sabi ko, ang dami nilang lilinisin. Sabi niya, kausapin mo yung yung maglilinis. Alam niyo, bago ko lumapit doon, sabi ko, Lord, sana pumayag siya. Oo, ganun. Tapos sabi ko, Kuya, pwede po bang paunan niyo yung bahay ko? Sabi niya, bakit? Kasi pagtapos po, uuwi pa ako ng Caloocan kasi doon ako natutulog kasi madulisan niya. Sige, sabi niya. Kasi ano na yun, alas 12 na yun. Sabi niya, pagkakain namin, uunahin namin ang bahay. Sabi ko, sige kuya, salamat. Tapos alam niyo, pagka break time nila, inumpisa na nililinisin ang bahay ko, yung bubong. Kasi meron sila yung mahabang, yung malakas yung yung power, di ba? Talagang nililis nila. Mula sa kusina, sa banyo, lahat, nililis talaga nila. Tapos, nung nasa gate na, malinis na rin. Alam niyo, nung nasa gate na, malinis na yung gate. Nawala na ng tubig. Wala nang laman yung tangke. At diba, alam niyo, ano ko kay Lord talaga, sabi ko, Lord, thank you. Kasi, biro nga, naubos yung tubig, pero nalinis yung bahay ko. Diba, maghahapon na yun, mag-aalas 5 na. Sabi ko, Lord, thank you. Tapos, sabi ko nga, talagang pag inuna mo ang Diyos, diba? Sabi ko, Lord, salamat, nakakahayo na ako sa Monday. Sabi ng mga anak, si nanay, binagyo na yung bahay. Sabi niya, hindi alintana. Sabi ko, kagamitan lang yan. Sabi ko, yan, mapapalitan pa yan. Pero yung pagsisilbi mo kay Lord, talagang na yan panghabang buhay na yan, hanggang buhay ka, magsisilbi ka kay Lord. Diba? Sabi ko sa kanilang ganun. Kaya ganun ako. Kaya yung biyaan na Diyos na liligtas ako. Sabi ko, tignan mo nga, pati sa paglilinis, sabi ko ganyan. Talagang kinakasihan ako ng Diyos. Na talagang, dapat hindi ako uunahin kasi pinauna sa akin, di ba? Kaya sabi ko, talagang mabait ang Diyos. Yung mga talagang
tumatawag sa kanya ng talagang bukal sa puso, pinakikinggan niya. Kaya yun yung kwento ko na hindi ko na ituloy dahil sa Bagyong Ontoy. Kaya dapat hindi tayo nababalisa agad. Paano na ako? Paano nagagawin ko? Sira na lahat ng kasangkapan ko. Pero meron pang isang blessing si Lord. Ang rep ko, nakatumba yun, nakababad sa tubig. Yung TV ko, nakababad din sa putik, nilinis lang yun. Washing machine, lahat. Alam nyo, nang dinala ko yun sa Babumbong, lahat yun gumana. Kahit may putik-putik pa yun. Kaya sabi ko, ang galing talaga ni Lord, diba? Kung sa iba kasi, baka itapon na lang yung sabi niya. Sabi nung kapitbahay namin, Ate Biwag, patuyuin mo lang yan, ibilad mo lang sa araw yan. Sabi niya, gagana pa yan. Totoo, gumana lahat. Kumbaga sa kwan, walang nasira, kahit yung mga upuan, pwede pa naman pinturahan yun, diba? Kaya sabi ko, pagka talaga pala na naglilingkod ka kay Lord, at talagang yung puso mo, gusto mo nga unahin mo na si Lord. Kasi at talagang sabi ko, sabi ko, Lord, hahayo na kami sa Monday. Pupunta na ako ng Pangasinan, 1 linggo na ako doon. Yung bahay ko hindi pa nalilinis. Di ba? Yan ang sinabi ko sa kanya sa blessed sacrament. Kaya, yung pag-ano mo kay Lord, ganun ako. Talagang, pagka nananalangin ako, lahat ng hinihiling ko kay Lord, bagamat hindi lahat ipinagkakalob niya. Kasi sabi nga, hindi lahat ipagkakalob sa'yo, baka makasama. Amen. Kaya hindi ako nababalisa kahit gano'ng kabigat ang problema ko, kahit sa mga anak ko, sa susunod na lang mo. Amen. Palakpakan natin sila. Mabibigat ang problema ko sa anak at pagka-share ko yan sa inyo. Baka kala nyo wala akong problema. Mukha lang akong walang problema. Pero marami. Palakpakan natin si Lord. Kasi pag marami ka ng problema, susuko ka na. Yung iba, tumatalikod na. Kasi hindi nila kaya dalhin. Amen. Nawalan ako ng asawa. Pero binigyan ako ng lakas ng loob ng Lord. Amen. Para magpatuloy. Yan. Letter N. N is for negativeness. Lagi tayong negatibo. Minsan lagi tayong nega. Imbis na palakasin ang loob ng iba, minsan tayo pa yung nagda-down sa kanila. Di ba minsan gano'n? Down na down ka na nga. Pag may hiningan ka ng tulong. Di ba? Lalo kang ida-down. Di ba? Minsan mayroong gano'n, di ba? Imbis na tulungan ka, tumadaing ka na. Kung ano-ano pa sasabihin sa'yo. Ay siguro marami kang kasalanan, kaya ka ganyan. Diba? Pagka dumaranas ng pagsubok, kasi alam ka na, lingkod ka ni Lord. Tapos sasabihan ka pa na, siguro marami kang kasalanan. Ganun ba yun? Di ba hindi ganun yun? Talagang dumarating ang pagsubok na hindi mo inaasahan, parang ang bagyo, di ba? Yung, sabi nga, payapa ang alon, biglang darating ang bagyo. Ganun din sa buhay natin. Payapa ka, tapos bigla na lang darating ang problema. Kaya sa susunod na lang, antayin nyo lang sa susunod na kabanata. Amen. Palakpakan. Yan. G. G is for guilt. Ano ba yung pag? Ano ba yung guilt? Konsensya. Oo. Oh, guilt. Guilt. Pagkakasala, yung meron kang dinadala nila. Nag-aalala, di ba? Kasi guilty, di ba? Kung totoo ka sa kabutihan ng Diyos, magala kang iulat sa Panginoon. Kung nakasakit ka ng damdamin ng iba, iulat mo ng may kalungkutan at pagsisihan. Sabi nga, mahirap ang grading system ng Diyos. Kapag marami tayong mali, ang dami nating utang sa Diyos. Totoo, diba? Magkakaroon ng malaking kaibahan ang pamumuhay natin kung bawat araw ay nagbibigay sulit tayo sa Diyos sa ating mga ginagawa. Amen? Kaya kailangan, sabi nga, mayroong pagsusulit pagkagabi bago ka matulog. Diba? Magsusulit ka, Lord. Parang sumama yung nakasama ako ng loob ng iba. Diba? Alam naman natin kung ano yung ginagawa natin, diba? Kasi pag hindi mo alam, manhid ka, diba?
Kasi minsan yung silakbo ng damdamin mo, di ba, makakapagsalita ka, di ba? Wala nang, opo talaga siya. Sumasagot. Tapos pagka nasa apo, nasa gabi, di ba hindi ka dalawin ng antok? Kasi alam mo sa puso mo, meron kang guilt, di ba? Totoo yun, di ba? Amen. Baka nakasama ako ng loob, ganyan, di ba? Iisipin mo talaga yun eh. Ako ganun, ako nakasabi kaya ako ng masama. Ako minsan nagsasabi talaga ako sa inyo, di ba? Bulgar yung bunganga ko sa yung bibig ko sa inyo. Pero kasi gusto ko, matandaan nyo, kaya ako ganun. Gusto ko meron kayong aral na makuha. Hindi yung tumayo lang ako rito para sa sarili ko, para pagandahin ko yung image ko, hindi. Magsasalita ako kung ano yung nakikita ko. Amen? Palakpakan natin sila. Kasi gusto ko lahat tayo, matulong tayo, di ba? Kaya kung minsan nga, nakakapagsalita tayo, pero pagdating ng gabi, di ba sabi nga ni Sister Coban, bago tayo matulog, isang Ama namin, isang Aba Ginoong Maria, at isang luwalhati, di ba? Di ba, bago tayo mulat muna natin kay Lord, di ba? Kasi nga, kanya-kanya tayong sulit kay Lord, hindi naman yung kasalanan mo, isusulit ko. Akin lang yung isusulit ko, di ba? Eh kaya nga, iba yung grading system ng Panginoon, di ba? Ngayon, kung mabait ka, mabuti ka, sinusunod mo si Lord, mapagkawang gawa ka, eh baka si Lord ba'y magkautang sa atin, di ba? Hello? Diba? Kasi kung matuwid talaga yung landas na tinatahak mo, si Lord ang magkakautang sa atin, eh tayo, pero hindi mangyayari yun, di ba? Ang tao makasalanan, di ba? Sabi nga, kahit tinubos ka na sa kasalanan, nandun pa rin yung kasalanan, di ba? Kasi nga, minsan, naglalakad ka lang, may tumingin sa'yo ng masama, kamukha ka. Kasi, hindi naman kami nakaharang sa may escalator. Meron bang mag-asawa, may dala silang cake. Sabi ganyan, nakatayo kami kasi iniisip namin kung babalik kami pa ganun. Sabi niya, tabi. Sabi ganyan. Sabi ko, tabi ka dyan. Sabi ko, wala kang galang sa senior, ha? Tapos tumingin, sabi nung anak ko, titingin pa! Sabi nung kasama niya, ginaganyan siya. Kasi mali naman talaga siya. Pero nakatayo na kami. Tabi kayo lang, tabi. Sabi ko, presidente? Di ba? Sabi ko, ano ba to? Sabi ko, ganyan. Patuwa na ka pala eh. Hindi talaga nagulat kami kasi doon pa tayo dadaan. Bigla talaga siya sumigaw. Tabi kayo, tabi. Parang siga. Sabi ko, Siga. parang nga talaga. Sabi ko, tabi ka dyan. Ano to, doktor? Sipahin kita sa Pero hindi ko dinugtong yun sa mga nanonood. Kasi parang minsan di ba nakakagulat. Sabi ko, hindi na ako ginalang nito. Bata pa sila. Kasi iniisip namin kung babalik kami doon sa kapila. Kung kami dadaan. Kaya kung minsan, yung pagsubok, di ba, hindi mo inaasahan. Pero ang sabi ko lang naman, tabi ko dyan, yun lang, hindi ko na dinugtungan yun. Di ba? Pero yung anak ko nagalit. Sabi niya, hahampas ko sa kanya itong bag na dala. Sabi ko, masyado ka naman brutal. Sabi ko, kasi nakakainis. Tama na. Sabi ko, uwi na tayo. Mainit ulo mo. Kasi nagulat ako kaya. Pero kung kamukha ng dati yun, ako, manda siya sa akin. Tsaka hindi na ako makakalabot, matanda na ako. Yung mga bata pa yun. Pero yung asawa niya, ginaganyan siya. Pinapatigil siya. Kasi nga, alam niya mali yung ginawa ng kasama niya. Kaya nga minsan, tayo nananahimik lang, maganda yung ginagawa natin. Yan pumapasok si Satanas. Buti na lang kahapon, Webes. At tapos na ako ng gawain sa Montalban bago ko nainis. Diba? Kasi galing kami ng San Mateo, di ba, fellowship namin. Tapos pag uwi ko, magkita lang kami ng anak ko. Meron lang kaming binili. Yan. Hindi ko na pwede sabihin secret yun. Yan na. Kaya sabi nga, kailangan, yung pagsunod natin kay Lord,
ano tayo, maalog tayo sumunod, pero minsan pepreno rin tayo. Kasi baka mamaya, kala natin, sunod pa tayo ng sunod kay Lord, minsan mali na pala yung ginagawa natin. Kala natin, kasi pag sunod ka na ng sunod, perfect ka na. Kaya ang tingin mo na sa kapatiran mo, kaya ako atin na araw-araw, nandito na ako di ba? Kaya makita mo lang yung mga kapatiran mo, ikaw nga, di pumupunta rito di ba? Namumuna agad tayo, di ba? Dapat hindi ganun. Hindi ko mo araw-araw nandito ka, perfect ka na, di ba? Kasi si Lord lang ang nakakaalam. Di ba? Tsaka alam mo yung puso mo paano makakawa. Kasi tayo mga lingkod ni Lord, minsan, meron tayong pansariling dinadala sa buhay. Sabi nga, minsan may hidden sin tayo, di ba? Meron pa ba? Meron. Wala na. Meron daw. At siya inaamin niya, di ba? Pero, sa pagdaraan ng panahon, sabi ko nga sa kanya, Sir Linda, di ka na bumabata. Binibigyan ka ni Lord ng mahabang buhay. Pagyamanin mo yung mahabang buhay na yun. Amen. Kasi pinati ko nga siya ng birthday niya kasi wala siya dito. Hindi ko alam yung number niya, hiningi ko. Kaya, nagulat siguro si Sister Linda kasi tumawag ako. Sabi ko, wala, babatiin lang kita ng happy birthday. Nung pala nakapila siya sa bakunahan. Kaya lang hindi siya nabakunahan. Alam niyo, ang diablo talaga ganyan no? Kung kailan niya gusto, kinapos naman ng bakuna, hindi, meron pang ibang araw. Huwag kang mainip. Dalawang postpone na, dalawa. Tingnan mo, no? Kasi, kaya yan pinopospone, sabi ni Lord sa kanya, ate mo kasi. Oo, kasi, ang dami nag-aaya sa'yo. Ang dami nagsasabi sa'yo, sabi niya, bahala si Lord. Si Lord na nakakaalam. Di ba, nagkusa na siya, di ba? Ganun talaga. Tapos sinusubukan naman siya, baka mamaya mainis. Di na ako magpapabakuna. Isa na nga lang hindi na ayaw na namin. Pero, di ba ang requirement sa atin, kailangan bakunado tayo. Malay nyo sa paraiso tayo, di ba? Sana napagdayan tayo, di ba? Para hindi na tayo aakit sa taas. Ipanalangin nyo, magtulungan tayo sa panalangin. May third floor ba yun? Oo, meron na. Ikot yun Ay, hindi na tayo pwede sa baba? Ay, Bago. Okay lang yun. pero ano ang mataas? Sa pitas o doon? Parang third floor Sa pitas? Okay lang, di ba? At least mas malapit. Oo, malapit. Hindi na tayo papasok sa kaloob-looban. Amen? Palakpakan natin siya. Akala ko naman, ibaba pa rin. Talagang nilalagay tayo ni Lord sa taas. Kasi parang malapit na raw sa langit. Amen. Pagkinuhan ni Lord. Amen. Yan. E is for emotional. Yan. Maramdamin. Ito. Yan. Magagalitin. Yan. Matampuhin. Yan. Emotional nga kasi. Wow. Sabi niya, puro sa akin. Hindi ako lang nagtutunog. Wow. O, diba? Kasi minsan emotional tayo, no? Konting ano lang. Pero lahat tayo dati matampuhin tayo, di ba? Binago lang tayo unti-unti ng Diyos. Amen. Walang pumunta rito na perfect, no? Lahat tayo may dinadalang katangian, di ba? Kung hindi ka matampuhin, di salamat. Kung hindi ka magagalitin, di salamat. Pero walang tao hindi nagagalit, di ba? Lahat nagagalit. Pero ngayon nakukontrol na natin, di ba? Kasi nga, sabi nga, sumusunod tayo kay Lord. Nakakahiya naman na sabihin, dasal ng dasal araw-araw ng rosaryo. Galit, Diba? Tapos, atin ang gawain, tapos magagalitin. Siyempre nakakahiya naman yun. Kaya nga dapat hindi tayo masyadong emotional. Dapat kaya nating dalhin yung problema, natatawa si Brother Danso. Ba't kaya? At saka ngayon, fasting ngayon, di ba? Di ba? Sabi ko sa inyo, pag nagpa-fasting na tayo, meron nang mababago. Amen. Pakiramdaman niyo yung mga sarili niyo, meron na babago sa sarili pag nagpa-fasting. Yung totoong fasting hindi fast eating. Baka pagdapat nyo rito,
kung saan-saan. Di ba may daya ngayon? Kasi sabi nga ni Brother Tony, yung Ramadan, ay naku, baka marinig ako, magalit sa akin yung ano. Kasi yung iba raw, parang tayo rin, di ba? Yung iba, di ba Ramadan, 1 buwan nga sila, di ba? Tayo nga 2 beses lang, Biyernes tsaka Biyernes. Yung iba raw talagang ano, kumakain sila ng patago. Oo, yung gano'n. Parang tayo rin, di ba? Pagka bago-bago ka nagpa-fasting, di ba? Kaya nakakain tayo, di ba? Lord, sorry di ba? Lord, sorry kasi gutom na. Kasi minsan hindi natin matagalan yung gutom. Pero unti-unti yan, masasanay na yung sikmura natin. Pag Miyerkules at Biyernes, pwede na tayong hindi kumain. Totoo ba yun? Di ba? Palakpakan natin sila. Kaya yung pagiging maramdamin, magagalitin, matampuhin, pag lagi tayo nagpo-fasting, wala na yan. Amen. Kasi naputol di ba? Naputol tayo sa pagpo-fasting. Yan. Yan. Letter S. Para nang lagpas na ako sa oras. S is for sudden change. Yan. Biglang pagbabago. Hindi natin inaasahan ang malalakas na unos. Hindi tayo nakahanda. Kaya't paghandaan natin ang krisis, lalo na ang kamatayan. Lahat tayo ay mamamatay. Pero ang tanong, okay na ba tayo pag kinuha tayo ng Diyos? Hello? Okay ba tayo? Hindi pa daw. Hindi pa? Ano gusto nyo? Ano kayo, 100 years? 150? Kaya kung maglilingkod tayo kay Lord, kung ayaw mo ng bagyo, pwede naman. Pwede naman sasabihin mo, member na lang kaya ako. Di ba? Pag ayaw mo ng bagyo, member na lang ako kasi walang ginagawa yung member. Pag gusto niyang umaten, a-attend siya, di ba? Totoo. Walang ganong ginagawa. Pero pag coordinator ka, disciple ka, lagi kang napapansin. Di ba? Lahat ng mali ipupukol sa'yo. Di ba totoo yun? Pag coordinator, di ba? Member mo nga lang huhulog ka sa hukay, di ba? Di ba? Pag member mo, medyo matigas sa ulo, pinuna mo yan. Bagot ka. Ang hirap maging coordinator. Pag may member ka na dati, yung isa kong member, kinakausap ko, nakatalikod, ayaw humarap. Galit na galit. Sabi niya, hindi na, kay Brother Marcelo na lang ako magsasabi. Inaamo-amo ko yun. Binabalik-balikan ko yun. Ang hirap maging coordinator pag ang miyembro mo matigas ang ulo. Sila na yung mali, ikaw pa yung gagawin mali, di ba? Pero kailangan, malawak ang pasensya mo, mapagtiis ka. Pagka gano'n ng mga miyembro mo, tapos pagka humihingi ka ng ng share, sige, apunuhan mo muna. Pero wala nang balikan nun, di ba? Mahirap. Kasi pati bulsa ng coordinator kasama mo. Mahirap maging coordinator. Kaya kung wala kang member ka na lang. Di ba? Kung ano sabihin ng coordinator mo, susunod ka na lang. Sabi nga, lahat ng mali ipupukol sa'yo. Kaya pag nasa bundo ka, lagi kang tatamaan ng kidlat. Di ba totoo? Di ba totoo? Di ba pag nasa bundo, sentro ka ng kidlat, tatamaan ka. Ganun din sa paglilingkod kay Lord. Ikaw yung nakasentro. Kaya pag may kasalanan yung member mo, ikaw yung patatawag ni Brother Tim, di ba? Kung ano yung nababalitaan ko. Di ba? Lalo na pang grupo mo. Hindi man na hindi man. Di ba? Lagi na lang pinag-uusapan, di ba? Totoo yun. Papatawag ka. Tatanungin ka, di ba? Kaya ang hirap ng ng coordinator, kala lang natin madali yung coordinator, di ba? Mayroong mga tao na, bakit gano'n? Ang tagal-tagal ko na kay Lord, hindi pa ako nagiging coordinator. Gusto mo ba? Sa'yo na. O, diba? Kasi kala nila gano'n kadali. Kailangan pag coordinator ka, committed ka, diba? Yan.
Sabi sa Marcos 4:37, dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking aro ng bangka. Ano pa't halos mapuno ito ng tubig. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Hindi pwedeng magbiyahe ang mga bangka, barko, pag may bagyo. Dahil kung minsan ay magkakabanggaan at may mga lumulubog na bangka at mga barko dahil sa lakas ng bagyo. Di ba totoo yun? Hindi pwedeng magbiyahe. Sabi po sa Marcos 4:38, si Jesus naman ay nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng alagad. Guro, anila, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang reaction ni Jesus, masarap ang kanyang tulog. Ang mga alagad naman takot na takot. Sabi nga, pareho lang ng bagyong nararanasan, di ba? Pero ang magkaibang reaksyon, may nakatulog, may natakot, may na-stress, di ba? Totoo. Pagka may bagyo, yung nakaraang maring, di ba? Nakakaawa yung mga natabunan, yung mga bata, yung mga nalunod, di ba? Magpapasalamat tayo kasi hindi sa lugar natin nangyayari yun. Pero malungkot pa rin, di ba? Kasi nawalan sila, biro mo, 3 anak mo, bigla-bigla, di ba? Oo, totoo. Ang daming nasirang bahay, kaya nga sabi nila, paano namin mapapagawa yung bahay, di ba? Kaya ang hirap pag may bagyo. Bagyo sa labas, gano'n din sa bagyo sa loob, di ba mahirap? Pag may bagyo tayo sa buhay natin, sa loob natin, mahirap din, di ba? Hindi natin alam kung paano natin i-handle yung bagyo na yun. Marcos 4:40. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin sa Diyos. Sabi nga, andun ang takot, tapos na ang bagyo, nakaligtas na sa kapaninyan ng Diyos. Saka pa naglambot ang kanilang mga tuhod. Di ba ganon? Bagyo, sunog, pareho yan. Di ba pagka may sunog naman, yung refrigerator, mabubuhat mo yan, di ba? Binalik na yun. Oo, di ba? Tapos pag uwi na, di ba, hindi mo na mabuhat. Nakakatawa. Sa amin, di ba, malakda sa langit? Madalas magkasunog dyan dati. Talaga yung transformer dun sa amin. Diyos ko, ilang bahay lang yung para sa amin. 1, 2, kami na. Alam mo, mga anak, natatawa ako sa mga anak ko. Ay, sunog. Nagkasunog pa nga, dispiras ng bagong taon. Alam mo, ang anak ko, mga train na yan. Pagka may sunog, kukunin nila yung malalaki namin kumot. Alam nyo, lahat ng gamit, nakalagay na lahat sa kumot yan, binabansag niya. Sige na, magdasal ka lang din. Oo, totoo, sabi ko, magdasal muna tayo. Maghahawak-hawak kami ng kamay kahit bagyo, ganun. Tapos sabi niya, o sige na, magdasal ka lang dyan, kami na bahal. Oo, nagbabalot na sila. Oo, kasi mga alerto sila, kasi nga dahil lagi may sunog sa amin. Di ba? Pero nandun yung panalangin, lalo na pagka may bagyo. Lalo na, ang lakas-lakas ng ulan. Minsan ang bahay namin, 2 kalahating baitang na lang. Siyam yung baitang namin, aabutin na yung bahay, yung taas namin. Pagka ganun, di ka, dasal muna tayo. Hawak-hawak kami ng kamay, kakanta kami ng awit ng pastor. Tapos mananalangin ako. Alam mo, umiiyak yung mga anak ko. Pero hindi ako umiiyak pero nagdaralgal yung boses ko. Kasi sabi ko, Lord, ang laki na ng tubig. Sabi ko ganyan. Paano ba kami? Sabi ko ganyan. Malakas pa yung ulan. Tapos ko magdasal, sabi ko, buksan niyo yung bintana. Sabi niya, Nay, ang anggi! Sabi niya, lakas-lakas ang ulan, buksan niyo. Tapos sabi ko sa baha, ikaw ang ganyan ka na lang, ha? Hindi ka na tataas. Oo, ganun. Ang ganyan ka na lang. Tapos alam niyo, maya-maya, hihinto na yung ulan. Kailangan pag nanalangin ka, malakas ang loob mo. Hindi pwede na, hanggang dyan ka na lang. Lord, bakit tumataas pa? Hindi pwede na, no? Pag sinabi mo hanggang dyan na, tapos sabi ko, hindi ka natulog na tayo. Nay, paano
Hindi na nga lalaki yan, matulog na tayo. Kasi hating gabi yun, mag-aalauna na, di ba? Alam niyo, matutulog kami. Pag-gising namin, wala na, putik na lang yung natira. Kailangan kasi, paubaya mo sa Diyos, kailangan may tiwala ka sa Kanya, nagagawin niya yung hiniling mo. Amen. Kaya lang minsan nakakalimutan natin gawin. Kasi nauunahan tayo ng tao. Amen. Sabi nga, maraming bagyo ang dinadanas ng iba kaysa sa iba. Maraming buhay ang magulo kasi yun ang pinili nila. Kaya kung minsan, pwede nating piliin ang bagyo sa buhay natin. Hindi lahat ng bagyo ay nakakalunod. Hindi lahat ng bagyo ay nakakalunod. Hindi lahat namamatay sa bagyo. 99% ay nakakasurvive. Kasi naghahanap ng solusyon para makaahon. Hindi ko sinasabi na huwag kayo mag-alala.